Morning everyone! Still here in Vietnam and it is our second day. Showing you again our view from our hotel. Ang ganda, diba? Parang ang payapa lang. Ganda talaga ng morning hour. Anyway, our itinerary for today is pupunta tayo ng Kong Cafe, Tan Dinh Church, which is kaharap lang naman siya actually ng Kong Cafe. Tapos post office, tapos magsi-city bus tour tayo. Tapos sa gabi, pupunta tayo ng Bintan Market. Tapos may kakainan kaming restaurant that serves pho na masarap at mura. Actually, malapit lang siya sa aming hotel. Pero maganda naman yung mga reviews niya. Nag-taxi na kami guys kasi alam nyo naman dito sa Vietnam, diba? Mura lang ang taxi tsaka yung parang wala kaming makitang ano. Ay, ayan na yung Tan Dinh Church. Wala kaming makitang MRT or bus. You know, we paid only 80 pesos sa aming ano. Malapit lang siya, siguro mga 20 minutes drive lang. Ayan yung Tan Dinh Church, kaharap lang siya ng Kong Cafe. Before going to Kong Cafe, nag-lunch muna kami dito kasi this is already 12. Kasi sa Kong Cafe, walang food eh. Tinignan namin yung menu. Eh, gutom na kami. Coffee lang talaga, tsaka parang mga cookies doon. So, nakita namin tong restaurant na parang they serve Singaporean food. So, ito yung foods namin. Done with our lunch. Now we're going inside to Kong Cafe. So ito siya guys. Upon entering, makikita mo may mga parang propaganda posters. Tapos yung mga furnitures are mismatched. May mga military accents. And then the staffs are wearing green military style uniform. This is a picture wall from the war. Heading now to the second floor. Actually, this is up to third floor. And doon sa third floor, andun yung terrace, balcony nila kung saan yung dun mostly nagpapapicture ang mga tao with the background of Tan Dinh Church. They have also the toilet. Ito Nam Nu, this is the toilet. Hindi ko binuksan. Binuksan ko pala. Medyo madumi. So this is now going to the third floor. Dito kasi sa Vietnam to save space, pataasan sila, pahabaan. So, ito yung terrace nila, guys. Yan, dito mostly nagpapapicture ang mga tourists. Tapos yan, background mo is the Tan Dinh Church. A little trivia lang, guys. Itong Tan Dinh Church pala, yung original color niya is not actually pink. Kaya lang, nung na-renovate nila during 1950s, after the war, pininturahan nila ito ng color pink, parang to bring joy daw. Siguro para mabilis maka-move on from a decade of war. So, done with the Kong Cafe. We're here now sa daan muna kami ng post office.
beside nitong coffee shop is the Saigon Post Office. Outside niya, maraming mga vendors, souvenirs. Nagtitinda sila ng mga souvenirs. Some are foods. Mga hindi nagtitinda dito ng mga street foods. Actually guys, parang mainly, para siya actually tindahan ng mga souvenirs. Tsaka pricey siya. Mas mura doon na lang kayo sa labas bumili. Kung sa Saigon Square or kung saan mang mga market, wag lang sa Bintan Market. Sa Bintan Market, medyo pricey din. At ang rude pa ng mga doon, ng mga nagtitinda. Ako kasi hindi na rin kasi ako masyadong mahilig magbibili ng mga souvenirs kasi di-display mo pa sa bahay, pupunasan mo pa yan kasi mag-accumulate yan ng dumi, so dagdag pa yan sa linisin ko. So, yan, siguro mga keychain, sometimes rough magnet, but most of the time talaga pag nagta-travel ako, ang inuuwi ko is foods from that place talaga. Yun mostly ang binibili ko. Yung mga coins, suklay. Alam ko meron din dito sa atin sa Pilipinas. Yung mga ganito. Dahil kung mahilig kayo sa mga ganyan. Airplanes, miniature. May mga t-shirts. Mga feng shui materials. So, anyway, dito sa post office, you can write a letter, tapos pwede mo ring email sa sarili. Ayan yung mga, usually mga puti, dyan, tapos in-email mo din siya sa sarili mo. Meron din parang forwarder ba to? Ang dami din naman. It's an interesting activity. Ang dami din naman gumagawa. Back in the day talaga, yung mga platito na yan na souvenir. May mga kape din dito, guys. Para talaga siyang isang malaking tindahan ng souvenirs. So, done exploring Saigon's post office. We're on our way now to Cafe Apartment. Kasi, 4:30 pa ang pick up namin for our city bus store. Magkalapit lang naman yung Cafe Apartment. Tsaka yung pick up point. So, punta muna kami doon. From post office, diretso lang kami. Lalakarin na lang namin, guys. Kasi, malapit lang naman siya. Siguro mga 10 to 15 walk from post office is Cafe Apartment na. Ito pa nga yung mali namin. On the right side pala, ng Saigon's post office, sa likod nun is yung book street nila. Well, later on, pupuntahan namin yun the following day. Ay, ang cute ng mga kalapate.
So, nag-cross lang kami, papunta lang doon. Doon kami galing, guys. Yun. Doon kami galing, tapos nag-cross lang kami going here. Yan. Pansin ko lang dito sa Ho Chi Minh, guys, kahit ang daming motor, hindi siya mausok. Kaya, okay lang maglakad-lakad. Maganda lang din maglakad-lakad. Hindi siya mausok. Tapos madadaanan nyo, ito yung parang mga high-end stores. Ayan ganyan yung mga motor, oh. Para lang may may motorcade. Ito yung mga high-end stores nila. Mga luxury brands. Ang ganda ng nila, no? Ng park. Ang linis. Wish ko lang. Ayan, no? Ang linis. Parang walang mga kalat. Kaya parang ang sarap tumambay. Tapos, mapuno siya. Kaya hindi rin ganun. Kahit na mainit sa kanila, hindi ganun kainit. Guys, pag nakita nyo tong Circle K, tapos naiihi na kayo, pasok lang kayo dyan. May free toilet dyan. Ayan siya. Parang public toilet siya, pero dadaan ka ng Circle K. So, this is the Nguyen Hu walking street. I don't know if I pronounce it correctly, guys. Dito actually, medyo sa dulo nito yung cafe apartment. Diyan kami pumasok kanina, yung lumakad kami mula dun sa post office. Nag-left lang kami kasi nag-CR pa kami sa Circle K. Grabe, no? Ang laki niya, oh. Ayun yung cafe apartment. Ang lapad-lapad niya. Alam niyo sa gabi, guys, ang ganda din nito. Later in this video, papakita namin yung nighttime view niya naman. Itong Nguyen Hu walking street. Itong cafe apartment pala, guys, is dati siyang residential housing for military personnel and US advisors during the Vietnam War. Tapos ng 2010, nung unti-unti nang nagde-develop yung District 1, yung mga owners ng unit, they converted their units into a cafe. Hanggang sa naggayahan na rin lang yung mga ibang units. On our city bus store now, pag bago kayo sa isang lugar, I suggest talaga na mag-hop on, hop off bus kayo. Kasi, lalo na pag limited yung time nyo. Kasi, for the hop on, hop off bus or city bus tour, you will be able to see yung mga major landmarks, popular neighborhoods, tapos makakita mo pa yung panoramic view of the city. At saka mura lang namin to nakuha, guys. Nasa 346 lang sa Klook. 346 pesos sa Klook. Meron din kaming nighttime na city bus tour. Ginawagan namin yung para makita namin yung vibrancy ng city, yung makita namin yung Ho Chi Minh in a different perspectives. 'Di ba? Minsan iba yung beauty sa araw, iba din yung beauty sa gabi. Back in our hotel now, and we're going now dun sa sinasabi ko sa inyong restaurant that serves pho na masarap pero mura. Magaganda din yung mga reviews niya, guys. Ilalagay ko na lang yung name ng restaurant dito.
pa eh. Hinahanap ba nila yung magulay? Or nilalagay mo siya? Depende sa'yo. If ayaw mo. Wait lang. Pero masarap siya. So we're done eating na. Maglalakad-lakad lang kami guys. Lalakarin na lang namin papuntang Bintan Market para mapababa din ang kain. Medyo nabusog kami dun eh. Mabigat siya sa tiyan. Pero masarap siya. Ito yung daanan na naman namin yung hotel namin. From our hotel kasi mga ano lang eh. Siguro mga 10 minutes walk. I really suggest guys, itong hotel namin pag magpunta kayo dito sa Ho Chi Minh kasi nasa District 1 siya. Ang dami sa palibot niya ng mga tourist spots na walking distance lang from hotel. Yan, ayan na yung Bintan Market, guys. Ang ganda lang dito, sa harap ng Bintan Market, para siyang may mini park. Hindi siya mini, malaki siya. Ayan siya, guys. So, ang ganda din ng mga street lights nila. Basically, talaga same lang din yung mga makakita. Yung mga ano lang, different lang siguro is mga tela. Upon entering. Coffee. And the variety of coffees. Same lang din sa nakita doon sa post office. Pero mas mura yata dito compare doon sa Saigon's Post. No variety of coffees. Mga bags. Yung ibang mga ano dito guys, yung ibang mga nagtitinda, marunong silang magtagalog. Pero yung mga basic Tagalog lang din. Anong kailangan mo, ate? Konti lang binili namin doon. Kape-kape lang. Tapos we're here heading now to Saigon Square. Which is, ano lang siya, malapit lang din. Mga 3 minutes walk lang din from Bintan Market. Tapos katabi lang ng Saigon Square guys is Takashimaya. Saigon Square now. Actually, ganun din. Same lang din sila na makikita mo dun sa Bintan Market. Halos pare-pareho din. Except for wala lang dito mga coffee, mga basta mostly dito mga damit, mga shoes, mga replica. Mga abubot, mga hair clips. So, wala din kaming nabili doon. Going now to Saigon Center, which is, nandito yung Takashimaya. Actually, dito may nabili kami naman. Laser. Sa Ayora. On our way home now. Ang cute lang dito guys, so ang sarap lang mag people watching, chill lang.
Ayan o. Diba? Ang ganda din ito ng park. May nadaanan kami yung park on our way kung may nagbo-ballroom. Nag-take out lang kami sa Banh Mi Wong, ha? Yung basta yung famous yon na bilihan ng banh mi. Tapos yan, tambay kay kuya, bili lang ng drink sa kanya. Ang ganda lang ng experience, guys. Kasi maganda kasi sa kanila dito. Sabi ko nga parang wala siyang usok eh. Kaya okay lang kumain ka sa daan. Tapos wala ring mga beggars. Medyo safe siya. Na kasi pag dito yan sa atin, maya-maya mamalimos na yan sa'yo. Sarap lang pakinggan ng mga sounds ng mga motor. We ended up our second day, guys, na nag-emerge din kami sa Vietnamese culture. Kumain din kami sa bangketa.